May 7, 1994 nang maikasal si Edna kay Noel na aktibong pastor ng simbahan. Advantage kasi talaga yung may kasama ka at asawa na sa ministry. Kasabay mo nung talagang naglilingkod at nagsiserve kay Lord. So madali yung mga bagay na kakamit namin. At the same time, siyempre napapagaan yung trabaho. Sa taon ding yon, tinanggap ni Edna ang panawagan ng Panginoon na maging full-time sa ministeryo, subalit hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Dinala kami ng Lord dito sa Santa Rosa. Wala kaming kamag-anak, wala kaming kakilala. Ang una naming ginamit yung aming pera sa kasal, mangupahan sa isang bahay. And then, yung perang yun ay naubos. Dulot ng naranasang kawalan, nagdesisyon ang mag-asawa na tumira sa simbahan, ngunit ang kasiyahan ay napalitan ng kalungkutan. Yung pinakakwarto, doon muna kami tumira. Pinagsiksikan na lahat ang mga gamit, yung sakripisyo, sobrang init, tinitiis namin yon. Hindi namin ugali ni Pastor magreklamo. Kasama kasi sa sakripisyo yung mga ganung mga bagay. Tiniis namin, basta pray lang ng pray. Hindi kami nawawalan ng loob. Hindi alintana ng pamilya ang kahirapang dinaranas. Bagkus, aktibo pa rin silang tumutulong sa ministeryo at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nag-feed kami, nag-Bible study pa ang tawag namin before. Making time lang sa mga tao. Nagturo talaga kami how to tithes, how to bring back everything para sa Panginoon. Lumipas ang ilang taon, hindi sumuko ang mag-asawa hanggang sila ay nabigyan ng panibagong tirahan sa tulong ng kanilang miyembro sa simbahan. Nakahinga ka ng maluwag kasi kasama sa sakripisyo. Masugid na manonood ng The 700 Club Asia si Edna at mas nahikayat pa siyang magbigay sa gawain ng Diyos. Tinitignan ko kasing mabuting lupa ang 700 Club Asia. Lahat ng nagbigay na ito ay pwedeng maabot. Parang bahagi na rin ako na ako'y nakakapag-abot sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa 700 Club Asia. Ang pagmamahal ng Diyos na kanilang nadarama ay pinadaloy sa miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Na andoon na naramdaman nila na ikaw ay nagkikare. So from time to time, marami sa kanila na witness ko mga nabago ang buhay. Isang araw, nakasama ni Edna ang kanyang tinutulungan sa simbahan at laking sorpresa niya kung paano tinupad ng Diyos ang panalangin na magkaroon sila ng panibagong telebisyon. Nagulat ako, sabi ko, bakit mo ako binibigyan yan? Alam mo bang ang tagal-tagal na namin pinagpipray ni Pastor? Ang natutuwa ako, saktong-sakto sa panalangin namin. Hindi pa roon nagtatapos ang biyayang kanilang natanggap. Noong 50th birthday ni Edna ay niregaluhan siya ng bagong sasakyan na naging malaking tulong hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga taong binabahagian nila ng salita ng Diyos. Hindi na kinakailangan ni Pastor umuwi agad, magmadali doon sa mga pinupuntahan niya. Kasi meron na akong gagamitin. Tunay ngang tapat ang Panginoon sa kanyang pangako sa pamilya nila Edna at Noel. Patuloy silang naging aktibo sa paglilingkod at pagbibigay sa ministeryo. Tuloy-tuloy lang kami. Hanggang ngayon, yung blessing na tatanggap namin yan is the result of relentless serving kay Lord. That is the good thing about sowing. So kapag tayo ay nagtatanim, in His due time, tayo ay aani. Pero hindi mo inaasahan kasi lahat naman ito, when you do it for the glory of the Lord,